Cream and Cold Smashers, alanganin kaya sa quarterfinals matapos matalo ng Signal? Bigyan natin ng konting review ang naging game sa laban nila. Alyssa Valdez, balik first 6 na, bongga. NX-led Camillion sinubukang talunin ang Sauce Coffee ngunit umasa at nasaktan lang. Grabing lakas ng Sauce Coffee. Review ng game at ibigin natin. Chocomocho Flying Titan sa wakas, tinalo din ang isa sa malakas na team ngayon sa PVL kahit hindi pasok o non-bearing game ang laban nila. Babawi na lang next conference ang team Chocomocho. Top imports ating kilalanin, sino nga ba ang nangunguna, at syempre mga local players, top 5 sa kanilang posisyon na possible makakuha ng award after ng conference na ito ay ating isasalaysay kaya tapusin ang video. At hindi lang yan, syempre ibibigay din po natin game schedule o last game schedule sa prelim 2 na magaganap sa November 20, 2025. Venue at time ay ating ibibigay ngayon sa video ito, at syempre game result kahapon kung saan sino nga ba ang player of the game at sino ang mga nanalo. Standings nila talaga namang syempre sino nga ba ang hindi napasok ng quarterfinals at mga pasok at other valuable updates dito sa Pilipinas. Kaya tapusin ang video para sa mga latest, and before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell for more Philippines valuable updates. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Ibigay po muna natin ang game result kahapon at konting review. Sa laban nga ng Creamline versus Signal, nanalo nga ang Signal sa loob ng 5 sets sa mga scores na 25-18, 20-25, 22-25, 25-16 at 15-11. Player of the game ay si Jel Cayuna na may 28 excellent sets at 3 points. Grabe yung laban na ito dahil nga maganda ang ipinakita both teams sa kanilang performance. Dahil dito ay binalik sa first si Alyssa Valdez at maganda ang inilaro, at kahit papano kinulang pa rin dahil sa lakas ngayon ng Signal HD Spikers. Kahit nasa bottom 3 sila, ngunit nakahabol ito at may mga panalo ngayon sa second prelims. Unstoppable pa rin, especially ang galing nitong si Jel Cayuna bilang setter. Grabe din ang galing ng import ng Signal, at syempre sa tulong ni Gandler at Santos kaya napataob ang Creamline. Ganun pa man, maganda pa rin ang performance ng CCS, bawi na lamang sa quarterfinals dahil pasok pa rin sila kahit papano, kaya good luck to both teams. Samantalang sa laban naman ng Sauce Coffee versus NX-led, nanalo nga ang Sauce Coffee sa loob ng 3 straight sets sa mga scores na 25-13, 25-21 at 25-21. Kahit papano ay dikit ang scores nga sa second and third set, kaya naman masasabi pa rin natin na talagang medyo maganda ang naging labanan. Lalong-lalo pa malakas ngayon ang Sauce Coffee at no doubt ito, syempre. Kapagkitang gilas pa rin ang import ng NX-led at ibang local players, ngunit kinulang talaga. Ganun pa man, non-bearing ang game na ito at laglag talaga ang NX-led sa quarterfinal, samantalang ang Sauce Coffee lalong umangat sa standings para naman makatapat ang nasa lower rank sa top 8. Kumbaga malaki ang chance na manalo at makapasok ng semifinals. Kaya congratulations Sauce Coffee at NX-led din dahil sa magandang laro, and good luck sa quarterfinals. Samantalang sa laban naman ng Chocomocho versus Akari Chargers, nanalo ang Chocomocho sa loob ng 4 sets sa mga scores na 25-23, 21-25, 25-23 at 25-21. Player of the game ay si Royce Tubino na may 20 points, 18 galing sa attacks, 2 galing sa aces at 11 excellent reception. Congratulations! Grabe din ang game na ito dahil inilaban ng Chocomocho kahit non-bearing ang game, bawi na lamang next conference. Grabe, biglang lakas ngayon ang Chocomocho, especially ang kanilang import na si Smith na talagang nag-excel sa kanyang dating posisyon na opposite, na talaga namang nung mga unang laro ay ginawa siyang open spikers ngunit hindi masyadong effective, at ngayong binalik siya ay talaga namang nanggawa. Ganun pa man na ipanalo ang laro ng Chocomocho kontra sa malakas din na Akari Chargers, ngunit sa kasamaang palad ay talagang hindi counted at non-bearing ang games nila dahil hindi sila pasok sa quarterfinals. Ganun pa man, kahit talo ang Akari Chargers, nakita natin na talagang maganda ang inilaro nila dahil dikit ang scores at umabot pa sa 4 sets. Kaya naman congratulations, at syempre Chocomocho bawi next game, at Akari Chargers naman tiyak na
mapapaldo ito sa quarterfinals kung sakali, kaya good luck na lamang. Ngayon naman syempre ibibigay natin ang mga latest update, especially latest standings ngayon dito nga sa pagtatapos ng prelim number 2 sa PBR Enforce Conference 2025 kung saan narito ang latest standings nila. At syempre ibigay din natin agad-agad ngayon nakasunod ang game schedule na magaganap sa November 20. Ito po ang standings ngayon kung saan Sauce Coffee na ang nangunguna, 7-1 PLDT 6-1, Farm Fresh 6-1, Creamline 5-3, Signal 5-3, Akari 4-4, Petrogas 4-3, Capital 1-3-4, Chocomucho 3-5, Charitigo 2-5, NXLED 0-8 at Gallery 0-7. At based sa nakikita natin, may mga non-bearing games na talagang hindi na makakapasok ng quarterfinals kahit mapanalo ang laro. Ganun pa man, itong Chocomucho, Charitigo, NXLED at Galleries ay ligwak na sa quarterfinals. Kahit pa makapaglaro pa sa last game sa prelim 2 na magaganap sa November 20. Syempre advice na lamang ay bawi na lamang next conference, samantalang mag-aagawan naman sa top 8 ang iba pataasan ng ranking para makatapat ang nasa lower rank. Ganun pa man ay pareho lang naman yan kung pag-iigihan kahit rank 1 ka pagkatalo ka sa quarterfinals. Laglag ka, kaya naman ngayon walang ranking dahil dito ay talagang dapat maipanalo every game. At ayan na nga ang latest team standings at ngayon ibibigay natin ang last game schedule sa prelim 2 na magaganap ngayong November 20, 2025 venue Mall of Asia Arena. Una magtatapatan 1:30 PM ay ang Galleries Tower High Risers versus Capital One Solar Spikers. Second game naman 4 PM Charitigo Crossovers versus Farm Fresh Foxes na talaga namang maganda pa rin ang laro. At syempre, ang last game 6:30 PM Petrogas Angels versus PLDT High Speed Hitters. Ganun pa man, talagang tiyak na maganda ang magiging laro nito, lalong-lalo pa quarterfinals na ang mga susunod na laban. Ngayon naman ibibigay natin ang mga stats nila. Kumbaga ay talaga namang ipapakita natin ang mga top 5 players at mga top imports ngayong conference na ito na latest. Syempre tapusin niyo ang video dahil nga may mga pasabog pa sa hulihan. Narito po ang top imports at top players ngayon na posible makakuha ng award after matapos ng conference na ito. Syempre, narito po, wag na po nating patagalin pa. Top imports nga, itong ngang Sauce Coffee, Farm Fresh, Capital One, Charitigo at Akari Chargers imports. Atin naman ibigay ang top medal blockers, mga dimadayag nangunguna, Davison, Panaga, Nogales at Mitchem. Top spikers, Tubo, Dibier, Mitchem, Rosso at Davison. Samantalang top receivers naman, Tang Ponce, Erowa, Dibier, Soltones at Molde. Top diggers, Tang Ponce pa rin, Arado, Katindig, Erowa at Hasarino. Top setters, Mondoñedo, Alohe Robbins, Cayuna, Fajardo at Maraginot. Top server, Suyod, Rosso, Vanderwide, Cayuna at Soltones. Other valuable updates, Alaysa Solomon, pasok sa top 10 best blockers sa Japan. Ito nga si Iya Laure, sa NXLED daw mapupunta. Alas Pilipinas Men's, grabe puspusin ang training sa Taiwan para sa paghahanda sa SEA Games. Yan lahat ang ating updates, kaya pa-subscribe na lang. Maraming salamat.